Magandang araw po sa lahat ng kasama natin dito sa Lord Heal Our Land, 40 Days of Prayer na inorganize po ng Far East Broadcasting Company at ng Philippine Council of Evangelical Churches. Tayo po ay manalangin at ang ating pong devotion before we pray ay matatagpuan po sa Joshua 1, 3-9, a very familiar passage, but I want us to take these verses that we will face the future with courage. I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified, do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Mayroon po akong i-share sa inyo 5 lessons that we can get from this passage na akin pong binasa. Number 1, God is the giver. Ang Diyos po ang nagbibigay. Sabi nga sa verse 3, I will give you every place where you set your foot, as I promised Moses. Kaibigan, ano ba ang kailangan mo? The Lord promised that He will give it to you. He gives every need that kailangan po natin sa ating buhay. Sabi po, may kasabihan, wherever God guides, He always provides. So ano po ba ang kailangan natin? God will always provide. Number 2 lesson is, God will fulfill what He promised. Sa Joshua 1, 4-5, ang sabi, your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, all the Hittite country, to the great sea on the west. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Wow, ang ganda pong promise, di po ba mga kapatid? Nalala ko po yung promise din sa Hebrews 13:5 and 6 that sabi doon, I'll never leave you nor forsake you. Yun po ang promise ng Lord kay Moses, yun din po ang promise ng Lord sa atin. Nalala ko po yung theme ng FEBC sa anniversary, 76 anniversary ng FEBC sa Philippians 1:6. Sabi po, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ni Jesucristo. Mga kaagapay, mga kapatid, we must not forget the promises of God by allowing them to fade away from our memory. Huwag po nating kalimutan ano po ang promise ng Lord. I know every time we read the Bible, ang dami pong promise ng Lord sa atin. So I hope we will always remember that what God promised, He will fulfill it. Number 3 lesson is, God always raises up leaders. Tandaan po natin dito sa background nito, si Moses po ay kinuha na ng Panginoon at naghahanap ng leader, at ang tinuro ng Panginoon ay si Joshua. Pero si Joshua, siyempre siguro dito teenager pa lang siya, sabi niya, hindi ako capable, I can't do that. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, Joshua, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Alam niyo mga kapatid, it takes leaders and leadership to accomplish what God has for us, di ba? It could be, ikaw ay gagamitin ng Lord na mag-lead sa community, ikaw gamitin ng Panginoon na makasama ka sa barangay upang mag-reach out sa mga kasamahan doon sa barangay. And, kapatid, God wants Christian leaders to rise up. Katulad ni Joshua, leaders are strong and courageous. Kaya nga ikaw, kapatid, feeling mo na hindi ka leader, God is going to use you pag sinabi mo, Lord, I want to lead. Lord, I want to lead. I want to be like Joshua. So, you know, you have a leader when the game is on the line, because
they want the ball, di ba? Doon kaagad-agad mayroong leader na mag-stand out sa isang fellowship or sa isang samahan, no? Mayroon agad leader na mag-volunteer siya talaga. Yun ang gift nila galing sa Panginoon. Number 4 na lesson, obedience to God's word is a path to success. Obedience to God's word is a path to success. Basahin ko lang sa verses 7 to 8. Sabi po, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. O di ba mga kapatid, simple lang yung sabi ng Panginoon, obey, meditate on it, obey the law that I have commanded you, everything written in it, and you will be prosperous and successful. So tayo po mga prayer warriors, I hope we will always meditate on God's word and obey the law na sinulat doon. So, it's another reminder po sa atin, be very careful to do everything written in it, not just some of it. Live your life on the word. God's word is a lamp to our path. Ang sabi nga sa Psalm 119 verse 107. And the last lesson, mga kapatid, ito po, be strong and courageous. Sa panahon natin ngayon, parang hirap magiging strong and courageous. At dami-daming problema sa ating bansa. Pero ang sabi po ng Panginoon kay Joshua sa verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Kapatid, marami po tayong problema sa ating bansa. But as we continue on praying and praying, huwag po tayong ma-discourage. Parang ang tagal sagutin ng panalangin natin. Mga kapatid, just wait on the Lord because we know when we keep on praying, hindi tayo matatakot, hindi po tayo matatakot, kundi magkaroon po tayo ng lakas ng loob upang harapin ang mga paghihirap sa ating buhay. So again, mga kapatid, I hope the short devotion that I have shared with you ay matandaan po natin. Don't let discouragement set in and steal your joy. Again, yung 5 pointers po, God is the giver. God will fulfill what He promised. God always raises up leaders. Obedience to God's word is the path to success. And number 5, be strong and courageous. Sana po napagpala kayo sa ating short devotion today. Ito po muli ang inyong kaibigan, Ate Merlin Guillermo from Back to the Bible Philippines at kasama din po sa program dito sa Far East Broadcasting Company, Family Matters at saka Heartline. Mga kapatid, sama-sama po tayo sa ating panalangin and I just want to read Psalm 32 verse 5. Then I acknowledged my sin to you. I did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. Another verse is from Leviticus 5 verse 5. When anyone becomes aware that they are guilty in any of these matters, they must confess in what way they have sinned. Tayo po ay sama-sama sa panalangin. Our gracious Lord and loving Father, we thank you, Lord Jesus, for this time that we can come to you. Panginoon, humingi po kami ng tawad sa anumang kasalanan na aming nagawa. Maaaring ito po ay maghinder sa aming paglapit sa inyo. Kasalanan ng kayabangan, kasalanan po ng pagdududa sa inyong kapangyarihan, at kasalanan po na nakakalimutan po namin ang inyong pangako sa amin. And there are so many things that we have to confess to you. Mga kasalanan, Panginoon, sa amin pagkukumpara sa iba, kasalanan, Panginoon, na feeling namin hindi mo kami pinapakinggan sa aming panalangin. Forgive us, Lord Jesus. And right now, I would like to adore you, Lord, and give you praise and glory. Ikaw lamang po, dakilang Diyos, ang maaaring tumanggap lahat ng pasasalamat, lahat ng papuri, Panginoon.
because you are the King of Kings and Lord of Lords. You are the King of this nation. You are the Lord of this country, the Philippines. Lord, patuloy po naming hinihiling sa inyo, O Diyos, na ang iyo pong kapangyarihan ay maramdaman namin, makita namin sa pamagitan po ng iyong pagdinig sa aming panalangin. We've been doing this for the past days, O God, praying that you will heal our land from the sins of corruption, from the sins of greediness, from the sins of getting money from the money of our government. Oh God, patawarin mo po kami, Panginoon. There are times, Lord, na kami mismo mga Kristiyano, we condemn people who are not believers. Kinokondemn, ginajudge namin na yung mga tao na makasalanan, yung mga tao na nagdanakaw ng pera sa kaban ng Pilipinas, ginajudge namin sila. Kasi sila po ay talagang walang takot sa Diyos. So sana po kami ay pakita pa rin namin ang pagmamahal sa kanila. Ipanalangin namin na sila po ay makakilala sa iyo bilang sariling tagapagligtas. Only you can really change them and transform them, Lord Jesus. And once again, thank you for your presence in our midst right now. Thank you for the privilege of praying. Thank you, God, that you are listening to the cry of your people. So, Lord, thank you so much that you are a forgiving God, that you are a God who heals every pain that we're experiencing, everything that we are going through, challenges that we are going through. We just give you praise and glory, Lord, for answering our prayers. In Jesus' name, Amen. Amen. Ngayon, Panginoon, naaalala namin ang mga balo, ang mga widows and the widowers. Sabi mo po sa Deuteronomy 10:18, He ensures that orphans and widows receive justice. He shows love to the foreigners living among you and gives them food and clothing. Panginoon, nilalapit namin ngayon sa iyo ang mga widows. Napakahirap po, Lord, na mawala ng isang partner sa buhay, kasama that we have loved so much, Lord. Panginoon, embrace us, Lord. Embrace the widows and the widowers. Lord, iba-ibang pain ang nararamdaman ng bawat isa, Panginoon. Kayo lang po ang pwedeng mag-embrace sa amin and comfort us in times of grief, Lord. Ang mga dumadaan sa denial, sa depression, sa anger, or sa bargaining, Lord, before ma-accept na talagang wala na yung mahal namin sa buhay. Panginoon, yakapin mo kami, yakapin mo po ang mga nawalan ng asawa. And please remind us, Lord, na hindi pa tapos ang buhay. Hindi natatapos doon ang buhay namin, kundi may purpose ka, Lord, na ipapagawa pa, Lord. And we remember also, Lord, yung financial stability ng bawat widow and widower, Lord. Hindi po madaling maiwan mag-isa, lalo kung may mga anak na umaasa po. Panginoon, please provide the resources and na kailangan ng mga widow and widowers, Lord. Hindi yung kung saan sila makakapagtrabaho, kung saan sila makakakuha ng resources, Lord, para establish ang kanilang mga anak, ang buong family, Lord. Dalangin po namin na patuloy kayong mag-open ng gateway for the blessings to come, Lord. We even pray, Lord, na i-empower mo po at i-equip ang mga widows and widowers to the new chapter of the life, of their lives, Lord. Napakahirap na magbukas ng another chapter without the husband or wife na nawala. Pero Lord, please remind us na we need to strengthen ourselves also. Huwag kami bibigay and lean on you
to empower us and equip us, Lord. Pati yung mga nasa community namin, nasa church, nasa family, maging source of encouragement din sa bawat widow and widower. At sila mismo maging encouragement din for others na ang buhay ay patuloy pa rin even with the loss, Lord. Yes, Lord. And also, Lord, sabi mo, you will take care of the widows and the orphans. May the widows and the widowers lean on you and sa'yo lang kumapit sa bawat yugto ng buhay nila, Lord. Ikaw ang makita nilang kaganapan nila, Lord. And for the widows and widowers, gusto ko po basahin sa inyo ang Psalm 121. My help comes from the Lord. I lift up my eyes to the hills. From where does my help come? My help comes from the Lord, who made the heaven and the earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going and your coming in from this time forth and forevermore. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord, your word. We thank you for your word in 1 John 3:1. See what kind of love the Father has given to us, that we may be called children of God. We thank you, Lord, for accepting us, for adopting us, O Lord God, as your children. Thank you, Lord, that we may envelop this love, O Lord God, and give it to others as well, O Lord God, especially to the family, O Lord. May you build your family, your rock in us, O Lord God. We thank you, dear Father God, that we may lead your children, O Lord, unto you always. We thank you that we may find joy in serving you, O Lord God, even within the family. Lord, those, O Lord God, who become audience to our lives, O Lord God, nakikita nila how we live, O Lord God. We thank you, Lord, that they would see Jesus in us, that they would see God in us, in our thoughts, in our being, in everything that we do, in our action and in our words, O Lord God. May you be filled, O Lord God, with that joy every time you look at us. We thank you, dear Father God, for filling us with your Holy Spirit, that it becomes our power, the power within us, O Lord. It's quite a joy, O Lord God, knowing that the same power that lifted Jesus up is the same power that is within us. We thank you, Lord, that this would empower our lives, equipping us, O Lord God, in everything, in every purpose that you have for us. Maraming salamat, dear Father God, that we may always hold on to your promises, O Lord, that you had always been good to us, O Lord God, that your promises are never broken, O Lord. We may have to wait for it for a while, but dear Lord, we thank you that you had always been the Father who loves us. Thank you, dear Father God, that we would be setting examples to those who are young, O Lord God, to the children, O Lord, in the family. We thank you, Lord, that we would be a good example to the youth as well, O Lord God, to early couples, O Lord, to young couples, O Lord God, to adolescents, O Lord God, that they may be a good adult, O Lord God, that they see in us. Maraming salamat, O dear Lord God, that we would stand strong in leading your people, O Lord God, especially, O Lord God, sa mga hindi pa po nakakakilala sa iyo. And we thank you, Lord, that each member of the family, Lord, would fulfill, O Lord, each role that you have for us, each purpose, O Lord God, not just around the house, O Lord God, but in schools, in our workplace, in the marketplace, O Lord God, ganun din po in our churches. Maraming salamat, dear Father God, that you had never left us, O Lord. Maraming salamat, dear Lord God.
We bless you. We worship you, O Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Nais ko pong i-announce para po sa ating mga ka-prayer warriors dito po sa Lord Hila Orlan. We started few days ago for the 40 days ng panalangin para po sa ating bansa. Ay nais po naming anyayahan kayo makinig or makipanalangin tuwing umaga 6 in the morning, Convergence on the Facebook page po ng PCEC, Philippine Council of Evangelical Churches. At alas 8 naman ng gabi ay sama-sama tayo manalangin sa Facebook page po naman ng 702 DZS. At ini-encourage po namin kung kayo po ay nakikipanalangin sa Lord Our Land for 40 days, maaari po kayong magpa-picture, no? Ipadala nyo po sa Facebook page ng PCEC para po malaman natin na marami pa lang nananalangin para sa ating bansa. And again, encourage ko po na magpa-picture po kayo as a group that you're praying. Katulad ko, kasama ko yung aking kasama sa bahay, Nel at saka Mayang, no? We started few days ago. Lunchtime naman ang aming fasting. So we are praying, yung aking helper kasama ko. And of course, ini-invite natin sa February 28 ay magsama-sama po lahat ng nakipag-pray sa Lord Hill Our Land. Mag-gather po tayo sa culmination po ng 40 days on February 28, alas 9 ng umaga hanggang alas 12. Gaganapin po ito sa Green Hills Christian Fellowship sa Ortigas. Dito lang po yan, malapit sa EDSA. And this will be a culmination for the 40 days of prayer and fasting for the Philippines. So maraming salamat po sa lahat ng mga kaagapay natin, kaibigan, ka-churchmate, mga kapananampalataya sa inyong pakipag-pray para po sa ating bansa. Sabi nga natin dito po sa Lord Hill Our Land, may we all be an answer to our prayer for this nation. May the healing of our land begin with us, and God will bless the Philippines. Ito po ang inyong kaagapay, kaibigan, Ate Merlin Guillermo. Mayang Gorospe po. Nel Alegre. Kami po ay kasama sa Widows Might Ministry. God bless po sa inyong lahat. Pag-asa ng kapayapaan at kasaganahan sa aming bayan. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Kung sakaling puso'y lumayo, nanunumbalik sa'yo, Panginoon, dinggin mo. Sa'yo walhati lahat ng papuri sa aming salinlahi, ika'y maghari. Dinggin mo ang dasal ng Pilipinas mong mahal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dasal ng Pilipinas mong mahal. Itaas mong muli at bigyan mo ng dangal. Dinggin mo ang dasal ng bayan